Hello! Magandang umaga. Ngayon ay bibisitahin natin yung ating bagong bahay. Bagong renovate. So since tumira yung nanay ko dun sa ate ko, hindi pa siya natitirhan. So kaya wala pa siyang mga gamit. Kaya ngayon ay maglilinis muna ako. So eto, nag-vault in na para malinis ko lahat to. So ito yung kwarto sa baba kung saan mag-stay yung nanay ko. Dito naman ay yung ating mga kwarto sa taas. So, we have 2 rooms. Maliliit lang sila. So, it's okay lang. Grabe, linis talaga. Ang daming alikabok, tsaka yung mga lamok, nandun na lahat na. So, general cleaning tayo talaga dito. Abandoned house talaga siya for ilang years. So, kaya ganyan siya kadumi. Minsan kahit pinapalinis ko, so hindi naman regularly nalilinis. So, kaya pag uwi ko, ito kagad yung aking inuna. So, at marami pa akong papagawa, yung banyo para maging accessible sa nanay ko. At magpapalagay din tayo ng grills kasi alam mo naman dito sa Pilipinas, kailangan naka-grills ang mga bahay. Ito naman yung ating kitchen. So, nag-isip na ako at may idea na ako kung ano yung papagawa ko. Na nauuso ngayon ay yung mga modular cabinet. So, nagka-canvas na ako. At ito na nga yung naisip kong design. Simple lang. Maglalagay tayo ng counter dahil nga maliit yung aking kitchen. So, balik naman tayo sa pag-aalaga sa nanay ko. So, every morning, yan, i-greet ko siya ng good morning. Tapos, i-warm up ko yung kanyang mga kamay para hindi siya mag-stiff in the long run. So, lahat na ito ay guided ng anak ko na isang professional personal trainer. So, meron din siyang caregiver kasi medyo malaki yung nanay ko. Hindi ko siya mabubuhat. So, I need really help for her. Since matagal siyang na bedbound, after nung hospital siya, kaya ako siya in-exercise para magkaroon siya ng movements at lumakas at maging strong yung mga muscles niya. And I'm so thankful na merong improvement na naiupo na namin siya at napapag-exercise sitting down at malaking tulong ito para sa kanya. So makikita nyo every time na in-exercise ko siya ay safe din ang aking sarili. So I have to put a belt around my waist para hindi ako mabalian. Hey! Let's do it! Ay, bimpo. So dito naman ay papakita ko kung paano ko siya sinashampoo yung hair niya sa bed lang. So hindi na niya kailangang tumayo. Kasi hindi rin niya kaya pang tumayo or umupo. Kaya sa bed na namin muna siya nililiguan. Actually, marami na ring improvements sa kanya. Nakakapagbiro na siya, nakakapagsalita na hindi na siya hinihingal. At saka, marami na rin siyang mga kwento at yung usual nanay ko na minsan kakwesa at nagbibiro, yun, nandun na siya sa point na yun. So, I'm so happy na mga 3 weeks na ako dito, almost a month, na meron tayong nakikitang improvement. So, it's so good na positive yung nagiging help natin sa ating Ay, magulang. kapang lumay hair na. Diyos ko po. Wala mo, baby. Wala mo, baby. Kandinilo. Na. Dito sa atin sa Pilipinas ay sadyang maulan. So, ayan yung ating lugar. Ilang araw na hindi tumitila ang ulan. So, nagkaroon na ng tubig sa daan. So, luckily naman yung bahay natin ay hindi pa naabot. Habang muulan, ang masarap kainin ay Nanay! So, ito na yung ating paggawa ng ginagawa. Let's go! So, unang gagawin natin ay magto-toast tayo ng ating mga munggo seeds. So, pag nag-brown na yung ating mga munggo seeds, isasali na natin siya sa ating flat na tray.
Dito ay gumamit ako ng glass para pang crush ng mga mango seeds. But it's better na gumamit ng rolling pin para mas safe. Ingat lang, baka mabasag. Sana naman. Gagamit din tayo ng fresh coconut para mas masarap. So, maglalagay lang tayo ng warm water para ma-squeeze natin siya ng mabuti. At lalabas yung talagang kakangatan. Kasi minsan dahil frozen yung Exercise ba to? na binili ko. Binili ko siya ng fresh but I put it in the freezer. So, the next day ko siya ginamit. So, I hot water. Ganyan, isali mo lang hanggang nakikita mo man. And, yun. So, ito ginagawa ko para maalis o matanggal yung mga balat ng munggo. Dadagdagan natin Dinagdagan ko na rin siya ng instant coconut milk kasi kulang yung ating coconut milk. Then, pagkulo na, ilalagay nyo lang yung ating mga toasted munggo seeds at saka yung ating malagkit. Then, let it boil hanggang mag-tender na yung mga munggo at saka yung ating malagkit. So, pag okay na siya, lalagyan mo na siya ng sugar. And then, let it boil. And then, yun na. Tapos na. Ready to eat na to. Ang ating ginataang munggo. Sasalin na rin natin siya sa ating lalagyan para ating Bili na po kayo. matikman. Okay. Titinda na lang ako ng munggo. Uy! Ating munggo. Next naman natin gagawin ay ang pagluluto ng palabok. So, nagpabalat na ako ng mga bawang para sa pag-toppings natin sa palabok. Dahil wala tayong pandintik ng bawang, so ganyan na lang aking ginawa. And then, maglalagay lang tayo ng mantika sa kawali at ita-toast lang natin yung ating mga bawang. Ito naman yung matrabahong gawin ay yung paglilinis ng mga shrimp. So, hiniwalay ko yung kanyang head, yung balat, at tinanggalan ko na rin ng dumi sa likod yung shrimp. Dahil hindi pa rin ako kompleto sa gamit, so ang ginawa ko sa head ng shrimp, usually dinidikdik yan, ay niluto ko muna siya at in-squeeze ko na lang siya para makuha ko yung o ma-extract yung lasa ng shrimp. And then, manggigisa na tayo ng bawang sibuyas at saka yung shrimp. At ilalagay na rin natin yung na-extract natin ng lasa ng shrimp. Swerte! Ay! Para naman sa kulay na ating palabok, pwede ka rin gumamit ng food color o yung instant na atswete. At kung naman gagamitin mo yung atswete seeds, ganito lang siya. I-fry mo lang siya at lalagyan mo lang siya ng mantika. And then hot water. And dyan, mas squeeze mo na siya ng mabuti at mas natural pa yung ating kulay. O, pagsasamahin lang yung ating ginisang hipon at saka yung ating atswete at lalagyan natin na siya ng tubig at pag kumulo na, lalagyan na natin siya ng cornstarch or all-purpose flour din. Pwede rin gamitin yon. Sa pagluluto naman natin ng bihon ay hindi na natin siya kailangan ibabad or depende rin siguro sa bihon. So, maglalagay na tayo ng tubig sa kalan at ilalagay na rin natin yung bihon kahit hindi pa kulo yung tubig para double purpose na siya. Nababad na siya. Pag nag-init na yung tubig, maluluto na rin siya kagad. Tingnan natin. Our noodles for the palabok.
So, pag tender na yung ating bihon, ay isasalin na natin siya. Ng itlog. Magluluto rin tayo ng itlog na nilaga for toppings. At ito nga, i-assemble na natin yung ating pansit. So, una yung ating bihon. Kailangan na-drain siya para hindi watery. Tapos, ilalagay na natin yung ating sauce kung gaano karami ang gusto mo. Maglalagay na rin tayo ng mga bawang, dahon ng sibuyas, yung ating mga itlog at kalamansi. Siyempre, dito sa Pilipinas, marami tayong kalamansi. So, yun na yung ating pansit palabok. Ready to eat and enjoy! Thank you for watching!